Katalong pagka ganito ang mga tainga. Oo. Ayan po yan. Ano po lahi ng ganyang mga mahaba? Ito tinatawag na pure Brahman. Pure Brahman siya. Oo. Oo. Kaya ganito ang mga lahi. 8 to 9 months. 8 to 9 months naman Ang po. edad nila. Oo. Pero magkano nyo naman po yan inahalaga ng kalimitan ng mga ganyan? Mga presyo Ilang nito, taon na rin kayo nag-business ng ganitong baka? ay matagal na rin. Siguro may mga 20 years na rin ako nagbabaka. Matagal na din. Oo, nagsimula ako 15 years Sir, old sa pa ako. tatanong ko lang sa inyo ha. Ito hindi ko natatanong sa kanila. Sa inyo ko tatanong at wala sila kay Julius. Anong kalimitang ina-encounter nyo dito na, siyempre naiiwan sa inyo, wala. May mga alaga din po kayo sarili, wala? Wala kaming alaga sarili. Pambenta lang. O, pambenta lang. Pero ibig sabihin may na-encounter kayo, kunyari ito, nabili nyo, kunyari may sakit. Anong kalimitan ng sakit ng baka? Ay din nga lang isang karamihan na mga sipon, mga trangkaso yun. Pinaglugayan sa mga baka kalimitan na ganito? Ay di pagka talagang kaganyang karami. Oo. Na medyo umihina ang katawan nila. Ay di doon kami nalulugi din. Tapos pagka yun nga, sabi ko minsan may nakakasakit din. Minsan may nadedisgrasya. Doon kami nalulugi. Oo. Kasi yung mga baka nila sir dito, mga Indo-Brahma na lahi. Yan po. Magandang araw mga Talongs TV. Nandito po tayo ngayon sa Barangay San Francisco, Lipa, Batangas. At nandito tayo sa kay Ate Karen Marigela Livestock Dealer. At ito po yung mga baka nilang binibenta dito. Ayan po mga dumalaga. Tayo po yung magtatanong ng ilang informasyon, lalo sa mga presyo ng mga baka binibenta nila dito. Kaya kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like and update sa upload natin video dito sa ating farm visit. Sama-sama po tayo manood sa video natin sa araw na ito. Magandang umaga mga Talongs TV. Nandito tayo ngayon sa San Francisco, Lipa. At kasalukuyan po marami sila boss na mga baka ngayon dito na pambenta. Kuya, kumusta kuya? Parang marami kayo stock ngayon ha? Medyo paramigat, medyo matuman na konti ang online. Matuwing walang konti. Kuya, anong pangalan nyo? Ako si Arvin Real, kapatid ni Jules Real. Yun. Ang inyong livestock ang pangalan ay? Karen Marigela Real. Sila po yung magkakasama dito sa baka na kapatid po siya ni Kuya Julius. Yan. Ito po yung mga baka nila dito ngayong mga pambenta. Magaganda yung mga baka nyo ngayon. Oo, magaganda. Mga malalaki, tinan nyo ito yung mga tenga nito. Kapatid nila. Iyon. Tingnan natin yung tenga nila. At kalimitan kuya, tanong ko lang, paano ba malalaman ng lahi ng isang baka? Ay di pagka ganito, katalong pagka ganito ang mga tainga. Oo. Ayan po yan. Ano po lahi ng ganyang mga mahaba? Ito tinatawag na pure Brahman. Pure Brahman siya. Oo. Kaya ganito ang mga lahi ng mga tainga nila. Oo. Pero ibig sabihin ko may mga ilang taon na naman yan kaya ganyan kalaki? Siguro mga nasa mga 10 to 11 months na ito. 10 to 11 months. Kumbaga mag-iisang taon na rin siya. Mag-iisang taon. Hindi po ba ito yung sabi nilang mga ready to breed na? Ay hindi pa. Mga ilang buwan pa yung bago po maging ready to breed na? 3 months to 4 months. 3 months to 4 months. Maglandi. Oo. Ito pala yung 3 to. Ay, di malapit-lapit na rin po pala. Ano? Malapit na rin. Oo. Ito po tapos meron po dito mga ready to breed. Wala ngayon. Ito yung mga dumalaga lang talaga siya. Mga dumalaga lamang. Oo. May mga junior bull din kami. Ito pala junior bull. Junior bull to. Yan junior bull daw ito. Kaya pwede naman matanong kung magkano nyo naman inaano yung ganyan presyo nyo? Di mga nagre-range ng ganito na mga 50 to 60 plus. Mga ganyan. Ito mga talagang mga junior bull na mga klase. Opo, kasi po ang junior bull, iba naman ang presyo sa mga pangkaraniwang turete, ano? Oo, iba naman to sa sadyang turete. Sadya naman kung makalaki ang mga ganitong klase. Ang ganda ng katawan niya pati. Yan, kalimitan pala yung mga ganyan junior bull. Iba, pasong na magaganda ang ulo. Yan, malalahi talaga siya. Ito po yung lahi ng mga Brahman din siya? Brahman din. Mga pure Brahman din. Pure Brahman po ito mga ganito. Ayan po. Tapos po ito yung mga nandito niya sa loob ay mga dumalaga din. Mga dumalaga ito lahat. Natin yung mga dumalaga nila sir dito at mga bakang binibenta. Ito naman yung mga nasa 8 to 9 months. 8 to 9 months naman po. Oo. Pero magkano nyo naman po yan inahalaga ng kalimitan mga ganyan? Mga presyo nito, mga nasa 50 to 60 plus din. 50 to 60 plus na po. Depende sa laki tsaka sa lahi. Sa itsura at sa laki naman. Yun po pala may depende sa lahi. Meron kasi minsan mababa ang lahi ano. Meron kasi mga medyo ganito na... Ito yung tenga natin. Punta pa tayo dyan. Maiksi ang tenga, parang mistisain lang to no? 35 plus. Oo. Mga ganitong klase. Mga mistisa, kumbaga mistisain lang ano? Mistisa lamang. Oo. Kumbaga hindi siya malahing malahi. Ito po ang malalahi. Ito junior bull din. Ito bilalaki pa rin pala. Iba lang ang itsura. Hindi mga nasa 40 lang ito may. Kumbaga mas malahi po itong isang ito. Ito junior bull din siya. Tapos ito na po yung mga dumalaga nila sir. Ayan.
Kaganda. Ilang ulo po itong baka nyo mga nasa 30 heads pa to. 30 heads pa po siya. Mga 30 heads, marami po pala yung mga gustong bumili. Yung po inyo pa rin, itong mga mga nagtaling yun. Titignan natin. Tapos meron po din kayo yung mga bull na talaga na pang ganador ngayon? Mayroon na, kaya lang may mayari. nabenta na. Nabenta na po. Lalaki namin sa dyan mga kula-kulang 2 taon na ang edad. Oo. Yun talaga po yung gagamitin pang ganador. Pero kung sakali naman po, pwede naman sa inyong umorder ko. Pwede naman, umorder. Kung sinong gusto, di kumontak na lang sa'yo. Okay, Ate Karen. Oo. Ito po, tingnan natin itong mga, ito po yung para mas malalaki siya dito sa iba. Ari pang ito namin. Ito naman mga budget meal sa pamakin ko. Oo. Ay, di pwede nyo naman po siyang, kung sakali, magkakasama naman lang sila dito. Ito po yung mga, ito ang haba ng grabe ang tinga nito. Ito, malaki-laki na ito. Ito na po yung ready to breed na siya. Ito, pwede na ito mag-hit. Isang taon mahigit ito. Ito na ang ready to breed. Ang itong kalaki na. Oo, ang haba ng tinga niya. Ito po ba tinatawag na Indobra? Sila Indobraman? Ito yung Indobraman. Indobraman po siya. Mas mahaba po pala yung tenga ng Indobras. Mas malaki ang tenga ng Indobraman. Oo. Ayan o, Indobraman daw po pala ito. Ito na po yung kalimitan ng range niya. Magkano yung... Hindi, mga nasa 70 plus na itong range pagkaganto malaki na mag-hit. Oo. Kasi yan ay talagang ang ganda ng katawan niya po. Mahaba. Oo. Malahing mga baka nilabas dito ng mga pambenta. Tapos po ito po yung sample ng inyong junior bull. Yung mga hindi po yan. Hindi yan, ito mga pampatining na. Patining na lang ito. Wala po. Ganyan medyo ang sungay niya, talagang pang matagalan ng alaga na yan. Ito pala yung patiner po, patiner na pala ito. Yan po. Pero meron po din kayo mga available sana ng mga ganador, kaya lang wala po ngayon. Kaya lang wala ngayon kasi nabenta na nung isang araw. Bali 3 malalaking bull ganador. Yung pala po ang ito po lahat ng mga baka nila sir dito ng mga pambenta. Sir, matanong ko lang po, di ba ilang taon na rin kayo nag-business ng ganitong baka? Matagal na rin, siguro may mga 20 years na rin ako nagbabaka. Matagal na din. Nagsimula ako 15 years old pa ako sadya talagang sanay na kayo sa pagbabaka. Sa ganyang pagbabaka. Sir, sa tatanong ko lang sa inyo ito hindi ko natatanong sa kanila, sa inyo ko tatanong at wala sila kay Julius. Anong kalimitang ina-encounter nyo dito na, siyempre naiiwan sa inyo, wala? May mga alaga din po kayo sarili, wala? Wala kaming alaga sarili. Pambenta lang? Pambenta lang. Pero ibig sabihin, may na-encounter kayo, kunyari ito, nabili nyo, kunyari may sakit. Anong kalimitang naging sakit ng baka? Din nga lang, isang karamihan na mga sipon, mga trangkaso, yun. Yun lang talaga. Kaya po mas maganda po siyang alagaan kumpara sa ibang hayop. Talagang mas maganda mag-alaga ng baka. Hindi man kasi nung masila ng baka. Hindi katulad ng ibang hayop. Ang ganitong baka, talaga lang yung alagaan talaga ng ayos, hindi man sila sensitive tulad ng ibang hayop. Yun nga kagandaan po sa baka ngayon. Kaya po mas magaling po talaga ngayon yung pag-aalaga ng baka. Ang tanong ko naman po siyempre negosyo to, hanap buhay siya. Anong kalimitan na pinagkabumbulan, hindi mo na iwasan malugi? Anong pinaglugayan sa mga baka kalimitan na ganito? Pagka talagang kaganyang karami, na medyo umihina ang katawan nila, kami nalulugi din. Tapos pagka, sabi ko, minsan may nakakasakit din, minsan may nadidisgrasya, doon kami nalulugi. Kasi hindi na iwasin, lalo pag kinakarga sa truck. Pagka gaya nasasaktan sa loob ng sasakyan, nababalian, di pakakatay na lang. Hindi na naman bibili ng alagay yun. Kung bagay maliit ang pipirahin na. Pakakatay na yun, yung puhunan mong buo, kalahati na lang bibentahan pagka talaga nadisgrasya. Sa estimate naman po yung mga presyo ng ganyan, hindi naman kayo nagkakaroon ng kunyari ito na-estimate nyo kasi binibili nyo rin naman yan bago yung benta. Kung baga hindi naman kayo nagkakamali din ng Hindi naman. Sana yan na nga yan, sa tagal na rin yan ang hanap buhay. Alam na namin lahat ang presyo ng ganyan. Kung baga po talagang kalimitan na encounter nyo na kakalugi yung pagbina disgrasya sa biyahe. Kasi alam ko po kayo para namimili rin ng mga... bumibiyahe din kami ng Pangasinan, kalimitan, nasasaktan, na nakukuha mga paa, yun. Minsan, pagka napapagaling namin yung iba hindi siyempre sakatay na rin pumapasok yun. Kasi hindi naman po pwedeng ibenta sa mga siyempre mga customer gusto alagayin talaga. Hindi naman pwedeng magbenta tayo sa customer na may mga diferensya kasi masisira naman tayo. Siyempre kung maigipang gano'n na benta na lang para wala pangkatay na lang, sakatay na lang. Pangkatay na lamang.
Ayan po si sir. Yan ay maganda na abutan si sir dito at napakarami lang baka dito available ngayon. May mga junior bull tapos ang marami nyo po ngayon ay mga dumalaga. Oo, marami kaming stock ngayon dumalaga kasi kasi nung sabi ko nga, nung kabilang linggo lang kami nagpa-deliver kami sa Bicol. Ay yung kaupulong naman namin iba, sabi sa susunod na lang ako ibibili kaya kami nag-stock na marami. Yun pala po. Kaya po nag-stock sila na marami. Ayan po, pag gusto pong mag-avail ng ganitong baka. Sir, alam niyo po yung number na contact number? Ay di, nasa AirTag na. Nasa AirTag natin yung AirTag daw. Nasa AirTag daw. Ito pala, dito pala. Ayan. Kung gusto pumunta, ito na lang. Nasa AirTag naman niya. Paano nga po ng sir ng number? Medyo matapang. Medyo. Yung iba na lang sir na medyo matapang sa amin. Masungit-sungit itong isang dumalagang ito. Ayaw magpa-interview. Ayaw magpahawak ng tayo Ganyan yata pag mga dumalagang magaganda. Ayan. Talaga namang napakaganda. Oo. Ayan po, ang number ay 0977 689 5379. Tapos po ang Facebook page niya po ay Karen Marigela Real. Yun, dyan po si sir. Ito po yung kanilang mga baka dito. Kita naman natin yung mga talaga malalaki siya mga baka. Yan, mga binibenta pa pala sir. Hanggang doon po yun, marami sila mga dumalaga ngayon. Nasa loob pa ng kwadra. Marami po sa loob ng kwadra. Yan si sir. Sir, anong ulit pangalan? Arvin Real. Yan. Maraming salamat po sa inyong paunlak sir. Maraming salamat din naman Katalongs. Yan, God bless po. Shoutout po sa ating mga regular customer dito sa Barangay San Francisco. Sila po ay lagi pinupot sa pinapasila natin dito at sila ay namimili sa atin ng mga damit. Yan, kaya lagi tayo nandito at napakababait itong mga customer natin ngayon sila. Yan, shoutout sa kanila. Ilang itlog? Yan si Kuya.